upang magamit ang murang langis mula sa gulong. Nagpasya ang Pakistan na i-refine ang mga sirang gulong. Matapos iproseso gamit ang malalaking kagamitan, nakakagawa sila ng malaking dami ng langis, ang mga sirang goma ng gulong sa harap natin. Ang pangunahing material para sa langis na ito. Dahil ang isang gulong ay kumakain ng maraming espasyo sa pugon, pinuputol muna ito ng teknisyan gamit ang scraper. Pinapayagan ito na ma-stack ang mga gulong ng mas maayos upang mas maraming gulong ang masunog sa isang beses. Lahat ng gulong ay pinuputol at maayos na in-stack ng mga manggagawa sa loob ng pugon. Ang pag-refine ng langis ay isa ring mahusay na paraan upang maalis ang mga sirang gulong. Kapag ang pugon ay may sapat ng dami ng gulong, siniselyuhan ng mga manggagawa ang tanging pasukan, hinahigpitan ito gamit ang maraming bolts upang maiwasan ang anumang tagas sa mga gilid. Ang dami ng bolts na ginamit ay nagpapakita na mahalaga ang pagselyo ng pintong ito. Pagkatapos, naghahanda sila ng kahoy para sa pag-init dahil ang buong pugon ay nangangailangan ng mahabang oras upang uminit. Ang paggamit ng karbon ay magiging napakamahal, lalo na't limitado ang mga resources sa Pakistan. Matapos ang mga manggagawa ay gumugol ng halos 1 oras sa pag-stack ng kahoy, sinisindihan nila ito upang masiguro ang kompletong pagsunog. Sa loob, nagbubuhos din ang teknisyan ng malaking dami ng mabigat na langis upang tumulong sa proseso ng pagsunog. Nakakatulong ito upang mabilis na uminit ang pugon. Habang ang teknolohiya ng pag-repair ng gulong sa Pakistan ay mahusay, bawat gulong ay may limitadong buhay. Kapag hindi na ito magamit, lahat ng gulong ay i-refine upang ma-maximize ang halaga nito. Matapos painitin ang pugon magdamag, kailangang palamigin ang ilalim ng pugon kung saan natapos na ang proseso. Ang pangunahing layunin ay bawasan ang presyon sa loob ng pugon. Ang isang malakas na exhaust fan ay nagpapataas ng kahusayan sa pagpapalamig. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang patuloy na umiikot ang pugon. Ang mga gulong na nasira dahil sa mataas na init ay nagpo-produce ng malaking dami ng mabigat na langis. Gayunpaman, ang langis sa mga tubo ay mainit, pa rin kaya dumadaan. Ito sa cooling pool upang mabawasan ang temperatura bago ito kolektahin. Maaaring simula ng mga teknisyan ang pagbukas ng pugon. Ang mataas na temperatura ng pyrolysis ng gulong ay hindi lamang nagpo-produce ng mabigat na langis, kundi pati na rin ng mahalagang carbon black mula sa mga abo ng sinunog na gulong. Ito ang dahilan kung bakit unang binubuksan ang maliit na pintuan sa ibaba upang mas madaling makolekta ng mga manggagawa ang carbon black. Ang carbon black na ito ay maaaring gamitin bilang pigment para sa mga pangkulay. Kapag nakolekta na ang lahat ng carbon black, maaaring buksan ang pangunahing pintuan upang maproseso ang natitirang mga steel wires sa gulong. Isa rin itong mahalagang material mula sa sirang gulong. Gayunpaman, dahil natunaw ang goma at nagdulot ng pagkabuhol-buhol ng mga steel wires, malinaw na hindi posible ang manual handling. Kaya't umaasa sila sa makakapal na steel ropes at sa lakas ng electric motor gamit ang iron hooks upang mabunot ang ganap na nakapulupot na mga steel wires. Kapag ganap ng nalinis ang pugon, ang langis na naproduce ay lumamig at tumigas. Gayunpaman, malinaw na ang steam-cooled oil na ito ay naglalaman pa rin ng maraming dumi, kaya kailangang dumaan ito sa filtration equipment upang luminis. Ang resulta ay ang pagkuha ng mas malinis na mabigat na langis. Ang purified heavy oil ay iniimbak sa mga tangke sa pamamagitan ng mga tubo. Mula sa kulay ng likido, malinaw na maganda ang kalidad ng langis na na-filter. Natapos na ang proseso ng pag-refine ng langis mula sa sirang gulong. Ano sa tingin mo ang maaaring paggamitan ng dalawang uri ng langis na ito?